kailangan talaga ayusin natin ang Pilipinas kasi hindi na pwede lalo na sa corruption. And part of that sa kriminalidad din yung matinding corruption. We have to address that. Natin sinasabi, fake news yan. Magigising isang araw kung hindi pa nagigising ang ating gobyerno na wala na siyang mamamayan na nakikinig sa kanya. Dahil, anong tawag dito and I'm glad na pagamat sinasabi ni Speaker Romualdez na the streets are safer, sabi ni Marbil, the crime rate is down to a bare minimum, pero iba ang sinasabi ng international research na ang Manila, Quezon City ay pangalawa at pangatlo sa pinakamatinding krimen na nagaganap sa buong Asia. Gusto ko lang sabihin mo hindi na ito panahon para magsalita si Undersecretary Claire Castro na ganito. Sabihin na nila para tayo as a country, as a people, makatulong tayo ng maigi. Kasi paano makakatulong ang community, patuloy natin pinasisinungalingan ng katotohanan. So yun lang naman, wala naman tayong layunin. They should stop telling vloggers na fake news. Samantalang ang nire-report ng mga vloggers ay yung katotohanan. No? Kasi hilig-hilig na gobyerno ito pagka napupulaan sila sa bila fake news yan. Pero ang totoo niyan, grabe na agreement. Opo, nabanggit mo nga ayusin natin ang Pilipinas at isa sa mga problema ngayon na kinakaharap ng ating bansa na parang ayaw pang aminin ng ating mga otoridad is itong problema ng kriminalidad at ang pinaka-recent lang na naging biktima nito ay isang negosyante, Manong Jay, kung saan ang mga grupo ng mga Filipino-Chinese businessmen at mga civic organization ay nagpalimbag na kanilang public statement sa mga malalaking mga newspaper po nung isang araw at kung di tayo nagkakamali at ang kanilang pagpapahayag ng matinding pagkondena sa pangyayari. Anong nakikita nyo po rito, Sir Jay? Hindi lamang siguro, Admar, ang Chinese business community, hindi maging ang buong business community, no? I'm sure itong pangyayaring ito ay hindi lumihid sa kaalaman ng bumubuo ng Employers Confederation of the Philippines, ng import-export industry, ng Filipino Chamber of Industries, sapagkat anumang napaggalaw sa daigdig ng pag-negosyo ay maapektuhan dito hindi lamang ang mga nag-aangkat o hiluwas ng grupo, kundi maging mismo yung mga kumpanya sa loob ng Pilipinas. Some are owned by full-blooded Filipinos, Filipino-Chinese, mga dayuhan, mga foreign direct investments. These are the things na kinakailangan talagang tingnan ng mabuti ng gobyerno sapagkat I'm sure malaki ang magiging impact nito sa malapit na hinaharap, Admar. Sa pinakahuling survey po, Manong Jay, ng pahayag ng Publicos Asia, kabilang sa top 6 ang kriminalidad na gusto nila na bigyan ng pansin ng ating pamahalaan. Pangalawa pa nga ito nangunguna dyan yung nahihirapan sila na makabili ng mga basic commodities dahil sa mataas na presyo. Pumapangalawa yung gusto nila na concern is yung nag-aalala sila na baka maging biktima sila ng krimen. Doon naman sa isa pa nilang survey, sabi dito yung most important issues that President Marcos Jr. should focus on, nangunguna naman dito ang korupsyon, pumapangalawa yung illegal na droga, pumapangatlo yung Philippine economy natin, pumapang-apat yung presyo at inflation, pang-5 yung poverty, pang-6 ito, peace and order o kriminalidad. Tapos nandyan yung trabaho, edukasyon, sahod at yung mataas na presyo ng mga agricultural products. So itong kriminalidad, hindi lang ito dahil sa may nangyari po sa isang negosyante.
Lahat ito, gaya ng nabanggit mo, Manong Jay, lahat ito rin. Kumbaga ito isang patunay, nagre-reflect na ang mga kababayan natin ay nag-aalala dito sa peace and order ngayon sa ating bansa. Correct. Naalala mo, Admar, isa sa mga tinatanong kanila, bakit ika ang bilis ng asenso ng Davao region, more specifically Davao City, at constant yung business development? Ito'y bunsod na rin, number one, yung peace and order situation. Kasi kung ako ang kapitalista, bago ako maglagak ng anumang kapital o magtayo ng negosyo, alamin ko muna, number one, yung industrial peace, no? Una-una, ano ba dyan? Maayos ba ang kalagayan ng katahimikan? Hindi ba balisa ang labor sector? Yung economic infrastructure ba constant? Kuryente, internet, daungan ng barko, paliparan ng aeroplano. All these things are present. Pag ito ay nandyan sa isang lugar, mabilis po ang asenso. Pero kapag ka nababahiran na ng mga krimen, unti-unti po itong nagiging maligalig para sa mga mamumuhunan. At yan ang dahilan kung bakit umaalis hindi lamang ang mga foreign investors, magiging mga Pilipinong malalaking dayuhan ay nag-i-invest sa labas ng Pilipinas. Like, nakikita man natin, maraming kumpanya na nandyan sa Vietnam, pag-aari ng mga Pilipino, yung mga construction industries, na nakikita natin sa Guangzhou at iba pang area sa China na mga Pilipino rin na. Kasi nga, tinitingnan ng maigi yan. Dahil kapareho nito, paano ka matatahimik sa kalooban mo na mga kapital, lalo pat ang naririnig mo, Admar, ito masakit naririnig mo na ang ibang nasasangkot sa mga krimen yan ay mismong taga-gobyerno. Yun ang medyo talagang mabigat. Mabigat yan dahil nakita naman natin itong last case, may sinasangkot dito major ng pulis, merong kunyari parang nilooban siya, tinangay na ng 85 million, pagkatapos pinatay pa. Medyo hindi ito ordinaryong pangyayari na dapat ipagkibit balikat ng mga namumuno sa ating bansa, Admar. Opo, pero ang masaklap nito, Manong Jay, imbis na makinig ang otoridad sa hinaing ng taong bayan. Kasi ang pamamaraan ngayon ng taong bayan para makapagpahayag ng kanilang mga saloobin, andyan po sa social media. Pero dinadownplay pa nila. Ibabangga pa nila sa kanilang sarili umanong pag-aaral na bumaba yung crime rate. Ganito, hindi yan totoo. Fake news yan. Yung mga kumakalat ngayon sa social media na nakikita natin, humihit-hit ng ipinagbabawal na gamot. Grabe yung krimen. Yung mga pag nasa traffic, yung mga bata, basta-basta na lang bubuksan yung mga sasakyan, nanakawan, kung hindi bibigay, sasaksakin. At maraming present yan sa social media, mga CCTV footages, pagnanakaw, dilat na dilat yung araw, gumagawa ng kriminalidad. Pero, imbis na makinig, dahil ang taong bayan yung kanilang siniservisyohan, parang makikipagdebate pa, Manong Jed, sasabihin, hindi yan totoo, ito yung totoo, bumaba yung kriminalidad. At ang dagdag sa klapan nito, mismo pa yung mga otoridad ang nagiging lawbreaker, nagiging abusado pa. No? Nakita na natin yan sa ginawa nila doon sa KOJC. Biruin mo, 5,000 ang kanilang i-deploy doon para hulihin ng isang tao. Gumawa sila ng kaliwat kanang mga pang-aabuso. Pero sa ibang mga meron ding warrant of arrest, abay, wala silang kagaya nito na pagde-deploy at paghahanap. Nakita naman natin yung mga pangyayari ngayon sa ating bansa, Manong Jay. Precisely, Admar, hindi ito panahon na kinakailangan magpapogi ang gobyerno. Tapos na tayo riyan. 3 years na natin narinig yan, papagandang lalaki, na kesyo maganda ang tinatakbo ng ating bansa. We have to face reality. Otherwise, ako nga, ang definition ko nga ngayon dito, Admar, anong tawag nito, pag tayo namuhay sa kasinungalingan, mamamatay tayo bilang isang bansa. Because we cannot forever live in lies. Government will certainly fail. Pag hindi ka na nakinig, because ano bang number one feedback mechanism mo
bilang leader ng bansa. Ang media, in this particular case, nagbago na po ang takbo ng panahon. Hindi na po ngayon ang media na traditional radyo, telebisyon, dyaryo ang pinagkukunan ng impormasyon ng tao. As a matter of fact, sa Pilipinas, ang pinagkukunan ng impormasyon pagdating sa news and current affairs, hindi na po ang radyo, telebisyon at dyaryo. Ang pinagkukunan po social media, the new media. At pag hindi natin tinanggap ang katotohanan, at palagi na lang natin sinasabi, fake news yan, magigising isang araw, kung hindi pa nagigising ang ating gobyerno, na wala na siyang mamamayan na nakikinig sa kanya. Dahil, anong tawag dito and I'm glad na pagamat sinasabi ni Speaker Romualdez na the streets are safer, sabi ni Marbil, the crime rate is down to a bare minimum, pero iba sinasabi ng international research na ang Manila, Quezon City ay pangalawa at pangatlo sa pinakamatinding krimen na nagaganap sa buong Asia. No, hindi natin pwede ipagsinungalingin dahil ang marami pong tinatawag nilang pananaliksik, pag-aaral, paglilimi, pagsusuri na ginagawa ng the entire governance and business community. Pag ang business community nagsabi, Opo. Kami naniligalig, anong sabi ni Teresita Angsi? O sabi niya, 12. Dito lamang, ilang linggo pa lamang, 12 kidnap for ransom. 10 yan mga singkit, ang 2 ay iba pang dayuhan. Hindi na ho biro yan. Pag hindi pa nakikinig si Presidente Marcos dito, he might as well forget about his presidency because his presidency will go down the drain. Vision on all the economic fundamentals plus the peace and order situation. Totoo yun. Dadagdag pa kayo political instability dahil dito sa Asia tayo mukhang tinitignan na mukhang unstable ngayon dahil geopolitics among others. Opo. Yeah. Thank you, Mr. Ruiz, for joining us this afternoon. Opo, si Franco, may karagdagang tanong lang po, Sir Sergio, kay Franco po. Yes, Sir. Ang tanong ko po ay, bago lang po tayo nakatanggap rin ng impormasyon patungkol sa nagkaroon ng probable cause, yung ginawa ng 8 kapulisan, kung di ako nagkakamali, itong EPD, sa Eastern Police District, na kung saan isang Chinese national, Jay Lee ang pangalan, na kanilang ninakawan. Nagkaroon ng ninakawan o extortion na nangyari. Nakita ng probable cause po ngayon ang ating latest update patungkol sa 8 tinutugis ngayon ng ating otoridad. Gaano po ba ka nakakabahala? Or ano yung forecast po ninyo, the fact that the police itself are the ones who's executing all of these illegalities, undermining the authority? Yun po yung katanungan ko, sir. Ano yung po yung forecast niyo po dito? Alam mo, so usapan namin doon sa tabi, bakit lahat na nangyayari yung mga yan, lagi lang tinuturo Pogo. Pero hindi answer Pogo tinuro din namin kahapon, bakit mo Pogo lagi? Para bang it's a ready excuse. Pero kung mga pulis, military ang involved at times, talaga nakakabahala dahil Ginoong Sergio, medyo nawawala po ang inyong signal. Pawala-wala. Okay, Sir Jay na lang po. Sir Jay? Yan. Manong Jay, paano naman po ano po yung forecast ninyo? Kasi tila palubog Wala po tayong, though nagbibigay nga po ng malinaw na pahayag ng Philippine National Police sa pagbaba ng kriminalidad, pero sunod-sunod naman yung nakikita ng mga tao, tapos ngayon pa, nadagdagan pa kung saan ang mga involved na naman ay ating kapulisan. Tapos ganito pa. Yes, Sir Jay. Merong tinatawag tayo sa governance na kapag ka may ganitong sitwasyon na very immediate, very urgent, the government must address it with dispatch. Dahil kapag ka ito ay lumala pa within the next few days or weeks,
mahirap ng ampatin yan. So, the earlier, the better. Kaya nga importante rito, tanggapin. No? Hindi pwede itong ihagwas. Hindi pwede itong pagtakpan na lang at sabihin, okay pa tayo sa gobyerno, okay pa tayo. Nandiyan ako yung problema. They must address it with dispatch, kaagad-agad. At kinakailangan makakita ng tao yan. Otherwise, lalala yung paniwala ng tao na hindi kayang gampanan ng gobyerno ang kanyang role to address this problem. And that is bad. Opo, Manong Jay, balikan lang natin si Ginoong Sergio. Sir, ano po yung... Opo, Sir Sergio, si Admar po ulit ito. Sa mga pangyayari pong ito, ano po yung adjustment na napag-usapan po ninyo, kung meron man po, kung pwede nyo pong maibahagi sa atin ngayon, para po sa mga sa grupo, ng mga, lalo na sa mga negosyante na malimit na tinatarget talaga ng mga kriminal? Well, ang isang napag-usapan kahapon, yung speedy trial, So, si Secretary, makikipag-usap siya sa nagay na special, whatever you call it, na pagka itong mga kidnapping, dapat decide ka agad, may mabilis, at para makita talaga agad na meron kasi mapapatawa ng parusa agad, Yun ang isa. Tapos siyempre, yung kumisan sa kidnapping, yun din yung mga pamilya, kung walang tiwala, ayaw magbukas ng informasyon doon sa mga kapulisan natin, So yun ang hinihingi naman ng tulong ni Secretary ng NBI at the PNP kung pwede yung makipagtulungan, So hindi darating yun hanggang hindi nababawi yung tiwala, At nakakabahala pagka-involve talaga mga elemento sa kapulisan o sa military dahil iba yung nag-uusap tayo, hinahabol yung mga kidnappers. Pero yung pala hindi mo alam yung pala mga kausap mo, sila yun. Kaya hindi mo maalis na yung patakot yung mga Chinese community natin. Opo, Ginoong Sergio, maraming salamat po sa inyong oras at panahon ngayong hapon po, Sa ulitin po, ingat po kayo. Maraming salamat sa inyo, Admar, Jay at si Franco po. Ayan, maraming salamat. Si Ginoong Sergio Ortiz Luis, presidente po ng Employers Confederation of the Philippines. Manong Jay, ang masaklap din pa nito, ang mga nabibiktima na ngayon, yung malimit na merong kotse, merong gwardya, meron yung bantay, how much more yung mga kawawa nating mga kababayan na nagko-commute, naglalakad lang, makauwi, makapapunta sa trabaho, makauwi sa kanilang mga bahay. At saka hindi lang negosyo Nakita mo yung mga report galing sa pinag-uusapan nga namin ni pambansang loyal dito. Yung mga even crimes, drug-induced crimes. Grabe na yung saksakan ng mga bata sa schools, di ba? Ibig sabihin, lumalalapat yung drug situation natin sa bansa. And hindi na pwede rito yung statement ni General Marvil na hindi naman yan, na pampadagdag oras. Alam mo, pag narinig ko yun, parang gusto kong, kaya lang wala akong pambili ng bagong TV, parang gusto kong basagin yung television. Na-upload ko yun napaka-uncalled for, coming as it is from the Chief of the National Police. Kaya talagang tama si Pastor Tinoy na kailangan talaga ayusin natin ang Pilipinas kasi hindi na pwede, lalo na sa corruption. And part of that, sa kriminalidad din yung matinding corruption. We have to address that. Kaya tayo, nandito ngayon, in a few minutes, I will be joining itong 53 Kibuloy Movement for ayusin natin ang Pilipinas dito sa Davao del Sur para mapag-usapan natin, ma-orient natin ang ating mga kababayan na panahon na para sa isang
makatotohanan na pagbabago sa daigdig ng politika, especially sa Senado ng Pilipinas, sapagkat kinakailangan na natin dito a national conscience that we have to put in the Senate, and there is no other person who can do that best than Apollo Kibuloy. Yes, Manong Jay, yun nga yung actually meron silang nabanggit na ilan sa patungkol sa mga kriminalidad na nangyari sa ating bansa. Ito raw ay stage. At bagay na pinasinungalingan niya ng ating Philippine National Police. Ito nga po yung datos mula sa Philippine National Police. Mula sa 26.76%, bumaba ito ng 4,817 cases sa between January 1st hanggang February 14, 2024 to 3,528 in the same period this year. So yung pinapakita nito, Sir Jay, yung pagbaba nito, kabilang na dito yung robbery, rape, murder, homicide, at kidnapping. Tila nakita natin aktibong... Yes, Sir Jay. Yan ang sinasabi nga nila sa na kinakailangan hindi makatotohanan ng ating pambansang police. Kasi nga, nagkakaroon ng pagsasanitize din. Halimbawa, ayaw ng chief of police na mapulaan siya. Kung sakali may nangyari, apat na patayan, i-report lang niya, 2 o 3. Tapos yung diesel commander, papapogi rin, isa-sanitize niya report, gagawin yung 2 na lang. Yung regional commander, papapogi rin sa national, ang i-report din sa kaya. Ang pag tinanong mo si Marvin Ray, kung nasa national sakrami, sasabihin nila talagang mababa. Kaya dapat dapat dito talagang honesty o transparency. Kasi the more that we sugarcoat, or pinagaganda natin, hindi natin sinasabi ang katotohanan, mas lalong madidisgrasya tayo as a nation. So ang nananatiling magandang maging barometro kung maganda nga ba ang peace and order sa isang lugar ay mismo yung taong bayan makapagsasabi. Kasi dati, pag nakakausap mo yung taong bayan, Manong Jay, sila mismo magsasabi, ay dito sa aming lugar, dyan sa kanto, grabe, ang daming mga dyan, mga adik na nagtatambay. Pero dito, ngayon, sa panahon ni PRRD, natatakot na sila. Pero ngayon, bumabalik na naman. Sila din mismo ang makakapagbigay ng testimonya niyan at ipinapahayag nila sa social media, Manong Jay. Yes. Ako, bago ang pasamantalang lumiban sa usapan natin at gusto ko lang sabihin mo hindi na ito panahon para magsalita si Undersecretary Claire Castro na ganito question. Sabihin na nila para tayo as a country, as a people, makatulong tayo ng maigi. Kasi paano makakatulong ang community, patuloy natin pinasisinungalingan ng katotohanan. So yun lang naman, wala naman tayong layunin. They should stop telling vloggers na fake news, samantalang ang nire-report ng mga vloggers ay yung katotohanan. Kasi hilig-hilig na gobyerno ito pagka napupulaan sila, sabihin lang, fake news yan. Pero ang totoo niyan, grabe na agreement.